Nang araw na iyon ay ang 12th wedding anniversary ni Dominic at Adriana. At sa araw ding iyon ay gaganapin ang renewals of vows nilang dalawa. Isang simpleng garden wedding lang iyon na ninais naman ni Adriana na maganap. Tanging mga kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang inimbitahan nila para sa araw na iyon. Ang renewals of vows nilang iyon ay pinasya nilang hindi na magiging katulad ng kanilang unang kasal na may mga abay pa sila. Ninais nila ni Adriana na si Sia na lamang ang tanging maglalakad sa aisles. Wala rin silang kinuhang magkakasal sa kanila dahil kasal na naman sila at renewals of vows na lang naman iyon. At gusto nila sa harapan sila ni Sian mangangako pareho, kaya ito ang lalagay sa kanilang harapan. Bakit ba hindi ka mapakali dyan? Nagtatakang tanong naman ni Braden kay Dominic. Kasalukuyan na silang nakatayo sa gitna ng pagpupulong na iyon at hinihintay ang pagdating naman ni Adriana. Hindi ko alam pero kinakabahan kasi talaga ako. Tugon naman ng lalaki dito. Pangalawang kasal na ninyo ito ni Adriana, kinakabahan ka pa? Kastigo pa ni Seo sa kaibigan na mababakas nga sa mukha ang labis na kaba. Kinakabahan ako na gusto kong maiyak. Pag-amin naman ni Dominic sa dalawang kaibigan. Hindi ko kasi akalain na sa dami ng pinagdaanan naming dalawa, ay dito pa rin kaming dalawa babagsak. Ganun talaga. Pareho kasi kayong hindi sumuko. Wika naman ni Braden sa kanya. Oh, ayan na pala si Adriana. Tugo naman ang kaibigan sa parating niyang mag-ina. Nang matanaw naman ang organizer nila pagdating sa kanya mag-ina, nagbigay na ito ng cue para makapagsimula na. Nang simulang tumugtog ang 1,000 years, ay nagsimula na maglakad sa gitna si Adriana at si Sian. Kasabay ng saliw na tugtugin ay ang marahang paglalakad ng magkahawak kamay na mag-ina ni Dominic. Hindi maiwasan ni Dominic ang pagpatak ng mga luha niya habang matamang nakatingin sa kanya mag-ina. Sa bawat hakbang papalapit ng mga ito, ay kasabay rin ang bawat pagpatak ng mga luha niya. Nakita rin ni Dominic ang pagpatak ng luha ni Adriana. Sa simpleng puting gown na suot nito, ay kitang-kita niya pa rin ang kagandahan ng kanyang asawa. At mas lalo siyang natulala nang huminto na ang mga ito sa kanyang harapan. Dad, please take Mommy's hand and promise not to hurt her. Nakangiting tugon naman ni Sia na nag-iisang anak. Lumuhod siya sa harapan nito at mahigpit itong niyakap. I will promise not to hurt you both anymore. Buong pusong pangako naman niya sa anak. Pagkatapos ay tumayo siya at matamang tumingin sa asawa at kinuha ang kamay niya. Tumayo sila sa gitna ng pagpupulong na iyon habang hawak sa kanila magkabilang kamay si Sian. Sa harap ng mga taong mahal nila sa buhay at sa harapan ng kanilang anak, ay sisimulan nila ang panibagong pangako nila sa isa't isa. Mrs. Adriana Escalante, you are the strength I didn't know I needed. For the past 5 years, for not being on my side, I have realized many things in my life that I couldn't continue my life without you. I couldn't be this happy if I was not with you. Today, in front of our loved ones, especially in front of our son, Sian. Muli ay hindi napigilan ni Dominic ang pagpatak ng kanyang mga luha. I promise to love you for who you are and for who you are yet to become. I promise to be more patient and to remember that all things between us are rooted in love. I promise to share my whole heart with you and to remember to show you how deeply I care for you. No matter the challenges that yet to come our way, and I will forever choose to spend the rest of my life with you. Ang mga katagang binitawan niya ay kasabay rin niyang itinaka sa kanyang puso at habang sinasabi ni Dominic
Ang mga salitang iyon ay hindi rin mapigilan ni Adriana ang pagpatak ng mga luha niya. To my love, Dominic, for the past 5 years, I will never stop loving you, and my heart never stop longing for you. From this day forth, I promise to listen to you and to learn from you. For all those time that we've been together, there's always been a mutual understanding that's only shared when the two people love each other truly. Humihikbi ng wika ni Adriana. Hindi nito alam na magiging ganoon kasolemn ang seremonyang iyon. You were there for my greatest challenges. You encouraged me to grow. Today, I say, I do. But to me, that means I will. I will take your hand and stand by your side, in the good and the bad, for every challenges that will come on our way. I dedicate myself to your happiness and success, and smile. I will love you forever. Dad, you may now kiss my mom. Pagbibigay hudyat naman ni Sian sa ama na tanda na tinanggap nito ang pangakong binatawan nila sa isa't isa. Nang maglapat ang kanilang mga labi, ay narinig nila ang palakpakan ng mga tao na nasa paligid nila. Ngunit rinig din nila ang mga pagsinghot at hikbi ng mga taong naroroon. Ramdam nila ang pakikipag-isa ng mga ito sa kanilang sayang nararamdaman. Kinarga ni Dominic si Sian sa kabila niyang braso, habang nakapulupot naman ang isa niyang braso sa baywang naman ni Adriana. Makikita at mailalarawan ang isang masayang pamilya na muling nabuo dahil sa pagtanggap at pagpapatawad. Ma'am, Dad, I want to have a baby sister. Biglang wika naman na Sian sa kanilang dalawa. Kaya naman nagkatawanan ang mag-asawa. No worries, baby. Pag uwi ni Mami at ni Daddy, siguradong may kapatid ka na. Saad naman ni Dominic sa anak. Kaya magpapakabait ka muna kina Wowa at kay Wowo, ha? Okay. Masayang tugo naman ang anak sa kanila. I love you. I love you, Sian. Wika naman ni Adriana sa kahumalik sa pisngi ng anak. I love you, Han. Baling naman niya sa asawa. Walang mapaglagyan ang kanilang kaligayahan na mga oras na iyon at alam ni Adriana na wala na rin siyang mahihiling pa. Matapos ang kanilang wedding reception ay nagtuloy si Adriana at Dominic sa hotel kung saan nila naisipang magpalipas ng gabi para sa kanilang honeymoon. Kasalukuyan silang nakahiga sa kama na naroroon at mataman lang na nakatingin si Dominic kay Adriana habang hinahaplos ang buhok ng huli. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na narito ka na sa tabi ko. Maluhaluhang wika naman ni Dominic. Bumiling naman siya paharap sa asawa. Sa dami ng pinagdaanan natin, hindi ko rin inaasahan na magiging maayos pa ang lahat-lahat sa ating dalawa. Hindi ito sumagot, sa halip ay inabot nito ang kanyang mga labi at masuyo siyang hinalikan. Tinanggap naman niya ang mainit itong halik. Nang hindi ito makatiis ay umibabaw na ito sa kanya at muli siyang tinitigan. Kung isa lang itong panaginip, ayoko nang magising, Adriana. Muling wika naman ni Dominic habang masuyong hinahaplos ang kanyang pisngi. Kayo ni Sian ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Adriana. Punong-puno ng pananabik na muli siyang hinalikan nito. Sa pagkakataong iyon, ay mas naging mapusok at mainit ang palitan nila ng halik.
Waring uhaw na uhaw sila sa presensya ng isa't isa. Naramdaman din niya ang mainit nitong palad na tumalilis papasok sa loob ng kanyang suot na lingerie. Nakakasinghap siya sa masusuyong haplos nito patungo sa kanyang dibdib. Lalo na nang nilaro nito ang kanyang korona. Kasabay noon ay ang paglalakad ng mga halik nito pababa sa kanyang leeg, papunta rin sa kinalalagyan ng mga palad nito. Ipinalit nito ang bibig sa daliri nito na nakikipaglaban sa kanyang korona. Hindi niya mapigilan ang impit ng kanyang mga ungol. Mas lalo siya nagiinit dahil sa ginagawa nitong pagbibigay ligaya sa kanya. Lalo siyang napapaungol nang maramdaman ang daliri nito sa pagitan ng kanyang mga hita. Masuyong nilalaro ng daliri nito ang kanyang hiyas. Alam niyang basang-basa na siya sa parting iyon ng kanyang katawan. Kaya naman tinanggal na rin ni Dominic ang huli niyang saplot at hindi niya maiwasang mapatili dahil sabay nitong nilaro ang kanyang hiyas pati na rin ang kanyang korona. Nang hindi pa rin nasisiyahan si Dominic ay bumaba ang halik nito sa kanyang tiyan, pababa sa kanyang puson hanggang sa matumbok nito ang kanyang pagkababae. Hindi niya mapigilang mapahiyaw. Tanging paghalinghing na lang ng kanyang nagawa nang dahil sa ginagawa nito. Ang mahina niyang pag-ungol ay unti-unti nang naging sigaw. Matapos ang mainit na pinagsaluhan nila sa ibabaw ng kama, marahang bumangon at hinalikan siya nito mula sa kanyang kinauupuan. Mas mapusok ang halik nito at alam niyang nang dahil iyon sa kanyang ginawa. Marahan siyang inangat nito at umupo ito na maayos sa ibabaw ng kama at ikinalong siya nito. I love you, Juan. Punong-puno ng pagnanasa at pagmamahal na usal naman ni Dominic habang nakatingin siya sa mga mata ni Adriana. Nang gabing iyon ay ilang ulit pa nilang pinagsaluhan ang kaligayahang iyon. At nang mag-umaga na, ay pareho silang tila pagod na pagod. Ngunit alam nilang kailangan nilang umuwi dahil naghihintay sa kanila ang anak. Habang nasa sasakyan ay antok na antok pa rin si Adriana. Ngunit kahit antok na siya, ay alam niyang maling direksyon ang tinatahak nila. Teka, saan tayo pupunta, Dominic? Nagtatakang tanong naman niya sa asawa. May surprise kasi ako sa'yo. Nakangiti namang wika nito. Nagtataka man ay hinayaan na lang niya ito. Tahimik na muling sumandal na lamang siya sa kanyang kinauupuan. Ngunit nawala rin ang antok niya nang mapansing pamilyar na lugar ang tinatahak ng kanyang asawa. Lalo na ang huminto ito sa tapat ng dati nilang bahay. Dominic, anong ginagawa natin dito? Ito yung sorpresa ko sa'yo. Tara, baba na tayo. Aya nito sa kanya, saka bumaba ng sasakyan. Naguguluhan man ay wala siya nagawa kundi ang sumunod na lang dito. Pagpasok nila, ay nagulat siya dahil naroroon na si Sian. Welcome to our home, Mommy and Daddy. Masayang wika nito sa kanila. Nakangiti namang muling bumaling sa kanya si Dominic. Paano mo nabawi ang bahay na to? Nagtatakang tanong naman ni Adriana. Binili ko ulit. Yun nga lang, triple sa price na yata. Tugo naman ito pagkatapos ay niyakap siya nito. Ginawa ko talaga ang lahat, Adriana, para mabawi ang bahay na to. Hindi ko kayang mawala ang lahat ng alaala natin dito. Kahit pa nga may mga hindi magagandang alaala. Pero alam kong mas marami pa tayong magagandang alaala sa bahay na ito. Naiiyak na gumanti naman siya ng yakap sa asawa. Hindi niya alam na totoong ginawa nito ang lahat para mabawi ang lahat ng bagay na nawala rito. Salamat, Han. Dahil hindi ka sumuko. Uwi ka naman ni Adriana. Para sa'yo at para kay Sian. Hinding-hindi ako susuko, Adriana.
Wika nito pagkatapos ay humiwalay ng yakap sa kanya. Humarap ito kay Sian at kinarga ang anak. Sino palang kasama ni Sian? Nariyan sila mama, huwag ka mag-alala. Natatawang wika naman ni Dominic. Sa araw na iyon at sa mga susunod pang mga araw nila ni Adriana, kahit ano pang ang dumating na pagsubok sa kanila ni Dominic, ay kakayanin nila iyon nang magkasama dahil pareho silang maraming natutunan sa nangyaring iyon sa kanilang buhay. Makalipas ang 3 buwan, mula nang makalipat ulit si Adriana at Dominic sa dati nilang bahay. Kung dati kapag naroroon siya, ay wala siyang ibang nararamdaman kundi lungkot at sama ng loob. Ngayon ay iba na. Napalitan na ng saya ang lahat. Simula nang lumipat sila roon kasama si Sian. Mas nagkaroon ng kulay ang bahay nila dahil mayroon ng isang bata na nagpapasaya roon. Han, sigurado ka bang dyan ka lang? Nag-aalalang tanong naman sa kanya ni Dominic. Pagpasok pa lang nito sa silid nila at kasama nila ang anak nilang si Sian. Nang nakaraan linggo pa kasi sila nagpaplano sa amusement park dahil hindi pa nakakarating si Sian sa ganoon. At iyon ang ipinangako ni Dominic sa anak. Sobrang sama kasi ng pakiramdam ko at hindi ko kayang bumangon. Tugon naman ni Adriana sa asawa. Mom, please, come with us. Pamimilit naman sa kanya ni Sian. Noong una akala niya ay naninibago lang ito sa Pilipinas. Pero ang layo ng inaasahan niya sa mga nangyayari. Ramdam na ramdam din niya ang saya ni Sian magmula nang umuwi sila roon at nang makilala nito ang ama. Gusto mo magpa-check up muna tayo, Han? Ilang araw na rin ganyan ang pakiramdam mo. Nag-aalalang suggestion naman ni Dominic. Saka humakbang papalapit sa kanya at tinawakan pa nito ang noo niya. Tara na, mamaya kung ano pa pala yung nararamdaman mo. Papacheck up muna kita bago tayo pumunta sa Dreamland. Hindi pa man siya nakakasagot, ay pilit na siyang ibinabangon ni Dominic. Kaya wala siya nagawa kundi tumayo na rin lang para makapagbihis. Sige na, lumabas na muna kayo ni Sian, magbibihis lang ako. Utos naman niya sa mga ito. Sian, labas ka muna, magbibihis lang si Mami. Baling naman dito ni Dominic. Okay, nakangiting sagot naman ng anak at excited pa itong lumabas ng silid. Akin na at tutulungan kita. Mamaya mabuwal ka pa. Sabi ni Dominic na makalabas na ang anak nila. Hindi na siya tumutol pa. Iniupo lang siya nito sa kama at ito ang kumuha ng damit para sa kanya. Saka siya tinulungang magbihis. Kakatapos lang niya magbihis nang bigla siyang makaramdam ng pagsusuka. Mabilis siyang tumakbo papunta sa bathroom para doon ilabas ang hindi magandang pakiramdam niya. Habang sumusuka siya, ay nararamdaman niya ang paghimas ni Dominic sa likod niya. Okay ka lang ba talaga, Han? Punong-puno ng pag-alala na wika ni Dominic. I think kailangan ko na rin talaga magpa-check up. Sa bawat araw, pakiramdam ko, nagwo-worse na siya. Yung nararamdaman ko. Tugon naman niya rito. Pagkatapos ay lumabas na sila ulit ng bathroom at kasunod lang niya ito. Nakaalalay sa kanya si Dominic hanggang sa makababa sila at makasakay ng sasakyan. Aminin niyang sobrang laki ng ipinagbago nito mula na magkabalikan sila. What happened to you, Mom? Nag-aalalang tanong naman ng anak niya. Magkatabi rin kasi sila sa backseat at hinahaplos nito ang braso niya. Wala anak, masama lang ang pakiramdam ni Mami. Aniya saka isinandal ang ulo sa upuan. Sa pagkakatanda kasi niya, 1 linggong ganoon masama ang pakiramdam niya. 1 linggo na siyang hindi masyadong tumatayo sa hinihigaan.
Pagdating nila sa ospital dahil hindi naman niya alam kung ano ang sakit niya, sa general physician muna sila nagpunta. May series of tests na ginawa ang mga ito sa kanya. Kinuhanan siya ng dugo at ihi at initial examination. Mahigpit na hawak naman ni Dominic ang kamay niya habang naghihintay sila ng resulta. Si Sia naman ay behave lang sa tabi nila. Mrs. Escalante? Tawag ng doktor sa kanya, kaya tumayo na rin siya habang nakaalalay pa rin sa kanya si Dominic at nakahawak naman sa kamay niya si Sian. Hello po, Doc. Nakangiting bati naman ni Dominic. Hello. I have your result, Mrs. Escalante. Nakangiting sabi nito habang nakatingin sa kanya. And I want to congratulate the both of you because you are pregnant. Sabay na nalaki naman ang mga mata ni Dominic sa narinig at halos mapatalon ito sa tuwa. Hindi po ba kayo nagbibiro, Doc? Paninigurado naman ni Dominic. Of course. Natatawang wika naman ng doktor at muling bumaling sa kanya. Yung nararamdaman mo, Mrs. Escalante, it was an early sign of pregnancy. Kaya kung may OB ka na, I think mas magandang magpa-check up ka na rin para malaman ninyo kung anong lagay ni baby at kung ilang weeks na ba siya. Payo naman ito sa kanila. Salamat po, Doc. Galak na sabi naman ni Dominic at inalalaya na siya nitong tumayo. Take care. Ngayon dapat doble ingat kayo, ha? Pahabol pa na paalala nito na makatayo na sila. Noted, Doc. Thank you po ulit. Nakangiting sabi nila bago sila lumabas ng klinik nito. Narinig mo ba yun, ha? Dapat mag-iingat ka na. Sabi sa kanya nito na hindi maalis-alis ang ngiti sa mga labi ni Dominic. I am going to have a baby sister? Excited na tanong naman ni Sian. Gusto mo ba ng baby sister? Tuwang-tuwa na tanong naman ni Dominic. Yes, Daddy. I want to have a baby sister. I will cuddle her all the time. I will take care of her. I will be the best, Kuya. Wika na to na tila nag-i-imagine na kaagad na may hawak itong baby sister. Pag-pray natin na baby sister to anak, okay? Aniya habang hinahaplos ang mukha ng anak. Kitang-kita niya ang saya sa mukha nito. Kaya mas doble ang sayang nararamdaman nila ni Dominic. It was beyond their expectation. Kasi talagang hindi nila inaasahan pa ni Dominic. Dahil nga nang huling magbuntis siya, sobrang sensitive talaga niya. Pero masaya siya. Dahil kahit ilang beses siyang dinugo kay Sian, ay nagawa pa rin itong makasurvive. At alam niyang kung hindi dahil dito, ay hindi naman ulit sila magkakaayos ni Dominic. Han, sabihin mo lang sa akin kung ano yung nagugustuhan mo, ha? Pukaw nito sa atensyon niya. Gusto kong gawin sa kanya yung mga bagay na hindi ko nagawa noon kay Sian. Nung siya pa ang ipinagbubuntis mo. They both save our relationship. Agad niyang pinisil ang palad nito. Huwag mo nang ipasok pa sa usapan niyan, Dominic. Nakalimutan ko na ang lahat. At narito naman tayong dalawa para bumawi at magsimulang ulit, hindi ba? Alam ko na magsasaksid tayo this time. Dahil may dalawang bata na tayong kasama sa buhay. Wika naman ni Adriana. Dahil alam na agad niya kung saan pahahantong ang litanya ni Dominic. Nakangiti na tumango lang ito sa kanya. Sobrang happy sila sa bagong blessing na yun sa buhay nila. At kung baby boy man yun o girl, excited din siyang malaman.